Parang mas na-motivate nga ngayon si LeBron sa sinabi ni JJ Redick sa kanya. Ang Lakers ngayon may blowout win kontra dito sa Sacramento Kings. Austin Reeves lang ang ruled out sa game na yan. Pagkatapos ng halftime, nagawa ng Lakers na makabalik sa panalo at agad nilang pinanatili ang pressure mula sa paint at rim. Sa simula ng third quarter kasi, nag-umpisa agad yung mga to sa 13 tuturan. Si Luka, LeBron, Hachimura ang mas naging efficient dyan mula sa field at threes. Dahil dito, mas lumaki agad ang lead ng Lakers hanggang 26 point at tuluyang nakakontrol ng mga to ang momentum hanggang sa last quarter. Meron silang 52.8% mula sa field. Si Luka gumawa ng 34 points, may 5 threes at 7 assists, may 3 steal pa nakasama. Yan yung kumuha ng tempo sa second half game nila. Hindi lang talaga opensa na asahan itong si Luka. Mas nagpakita pa ngayon niya ng hustle sa dalawang role, opensa at depensa. Si LBJ naman, first half pa lang, nakakuha na ng magandang momentum sa game. 24 points, 11 of 13. Mas tumaas pa yung efficiency niyan ngayon. Marami siyang scoring plays tulad ng dunks mula sa first half pa lang. Ganadong ganado si LeBron dyan. Isa pa sa nag-push sa Lakers pagdating sa efficiency itong si Nick Smith sa bench. Mas gumana talaga yan lalo na kung nabibigyan nga raw talaga ng space sa rotation. May 21 points mula sa bench kasama yung 5 threes. Dagdag scoring support nga raw to para mag-push pa ang lead ng Lakers. Sa second quarter pa lang kasi may big time shooting na ang Lakers at umangat sila mula sa mid-single digits hanggang malaki ang margin. Malaki hanggang 4-5 puntos ang lead nila bago pa lang yung halftime dahil sa 62.5% na shooting efficiency nila sa quarter na yan mismo. Sobrang taas yan kumpara sa 3 games nila na dumaan. Nagtuloy pa ang Lakers sa third quarter at kumuha yung mga yan ng 21-4 run na nagpalobo lalo ng lead nila. May balance na scoring, may points si LBJ, Luka at may bench contribution. Yan yung nakikita talaga na kapag mas gumana nga at mas naging balance yung mga to mula sa core at bench, mas nagiging effective sila sa game. Napansin din yung strategic na ginawa ni Redick na dahilan kung bakit nga raw mas naging effective ngayon ang rotation nila sa depensa. Dahil sa ginawang pagbabago nitong si Redick sa rotation nila, nagkaroon ng stagger sa minutes itong si LeBron at Luka. Sa game na yan, nagkaroon mismo ng switches sa pagitan ng LBJ at Luka. Sa first quarter pa lang mula sa starting nila, tinanggal nila si Luka mula sa 2 minutes and 30 seconds ng first quarter at ibinalik si LBJ dyan sa lineup. Hindi niya pinagsabay si Luka at LeBron sa unang quarter. Experiment nga yung ginawa dyan ni Redick para makita kung effective ang rotation nila dyan. At si Marcus Smart at Laravia ang ginamit ni Redick nung nilabas naman itong si LeBron sa first quarter. Parang tinignan kung magiging effective ng sabay yung dalawang defensive player nila. And mukhang hindi talaga nagkamali dyan itong si Redick. Dahil nakita nga na mas naging balanse ang opensa at depensa ng Lakers. Mula first half pa lang, nagkaroon na agad ng pressure ang mga to sa Kings. May matinding defensive performance pagkatapos nga na magkaroon ng rotation tweak ang Lakers sa ginawa ni Redick. Tinapos ni Redick ang laro sa Kings sa depensa at inayos ang playing time ni Luka at LeBron mula sa starting unit. Yan ang sinabi dyan mga pare ko, mas nag-focus sila sa depensa kaysa sa nakaraang mga laro nila. Mataas ang points allow kontra sa kalaban. Ginawa ni Redick yung pag-a-adjust sa playing time ni Luka at LeBron. Ito yung matinding adjustment nga raw na talagang sugal para sa opensa. Mas na-organize naman ang depensa ng Lakers at na-control nila ang tempo dito sa Kings. Opensa sa core mula kay Luka at LeBron at sa supporting cast at bench, mas naging balanse ngayon at naging maayos talaga yung rotation dyan ng Lakers sa opensa at depensa dahil nga sa nagdaang laro bago ang Kings mula sa LA Clippers, Suns at Rockets, mahina talaga ang depensa ng Lakers lalo na kapag sabay nga raw sa court si Luka, LeBron o Reeves. Kaya nagkaroon sila ng malaking problema sa defensive rating na pinakamababa ngayong season. Dahil sa rotation tweak, mas hindi sabay-sabay si Luka at LeBron sa court sa maraming oras. Yung ibang defenders tulad ni Marcus Smart, Jared Vanderbilt at Maxi Kleber mas nabigyan ng mas malaking role para tulungan ang depensa nila dahil dyan mismo nagmukha silang mas stout o solid sa depensa kahit hindi nila nasolve ang lahat ng issue nila pagdating sa defensive execution. Sa blowout win na yan kontra Kings, mas nakitang mas naging maayos ang defensive rotation ng LA Lakers dyan.